Okay, what's up mother lovers? Okay, medyo biglaan na naman itong ating episode tungkol dito sa isang biglaan din na topic. Okay? So this topic, I just happened to stumble upon it dahil kay Nico David kasama natin. Nakita ko, sabi ko, sino ba tong Estefano na ito? Di ba? At saka sino yung Ria. So kanina, kahapon, tiningnan ko kung sino yon. And then, I learned kung ano yung problema niya, di ba? Tapos, kasi ilang araw mo nang kinokontent yan, Nico eh, di ba? Hindi naman. May mga dalawang araw, ganun, di ba? Hindi naman. Nung pumutok lang siya, I did 3 Facebook posts and then I did 1 content. Kasi if I do more sa channel, mag-unsubscribe na naman sila. Okay. Okay. Kaya binawasan ko yung kasalanan ko sa kanila. Pasensya na kayo. Pero ito, just to give a context, ito yung nag-share ko tong post na to. It's ninakaw ko lang tong graphic na to. And for some reason, biglang napakadami pa lang interesado dito sa topic na to. Yes, correct. Sobrang dami, nagulat ako eh. Sabi ko, since wala naman akong naka-ready na topic, kasi tinatrabaho ko pa yung mga yung mga next episodes natin na mabigat. Mga bigatin nating hindi ko muna sasabihin kasi baka ma-jinx eh, pero matindi yung mga upcoming guest sa comics. Kasali ba ako dyan? Pwede kang sumali. Anytime pwede ka. Tatanungin, lagi nga kitang tinatanong kung gusto mong sumali, di ba? Kaya na pag may okay na guest. So, ito kasi maraming magagalit sa'yo. Okay lang. Wala ako sa galit. Basta sa akin magandang usapan, yun ang aking pakay dito sa Comics Man Crossfire. Okay, so nagulat lang ako na ang daming engagement nitong topic na to. But before we continue, allow me to introduce my esteemed panel dito. Tatlo lang kami for tonight. Etong si Nico David, kilala niyo naman yan. Mas sikat sa akin ng dihamak itong si Nico David, ang aking kaibigan. Mas kupal lang. And we have our legal consultant, attorney Ditang. Kasi kailangan ng medyo merong attorney. Good evening. Can you introduce yourself, ang ating gwapong-gwapo na attorney Sid? Yun, no? Hi, good evening everyone. So, Sid Ditangco. Sid na lang po. Kahit tinatawag lang po akong attorney pag kliyente ko na kayo. Kung hindi kayo kliyente, tropa kids lang tayo. Walang problema. No? Cool talaga tong si pero dito dahil attorney ka din. We need to call you attorney. Dahil maraming kupal sa internet. Pag nag-explain kayo ng legalist, abogado ka ba? Yes. Kailangan namin ng aming kailangan namin ng tawag doon, parang armor. You are our attorney armor. Legal armor. Attorney ka. Expert opinion. Ayun. Tanong mo na. Alam kung gusto mong itanong yan kay attorney. Tanong mo na. Alin? Yung alam mo na. Tanong mo na. Legal ba? Okay. So, umpisahan na natin ang tawag dito, ang ating usapan. Ito nga, balikan natin lang yung graphic. Etong si Estefano. Ngayon ko lang ngayon ko lang nakita to yesterday. I think I saw him before sa TikTok, pero hindi ko talaga, there's nothing against him, but he's not really the type of content that I consume. So I just swipe. Kumbaga parang actually nag-post nga ako tungkol dito kay Estefano. Oo. And babasahin ko lang ang aking post. Okay? Ito pala, nasa YouTube na tayo. Nasa Facebook na rin tayo sa wakas. Ang aking post dyan ay basahin ko lang para mas tama. Wait. Puntahan natin ang aking post. Medyo suplado ako. Oo eh. Gago ka. Sa post bakit mo binash ang golden child ngayon? Medyo
Hindi naman sa ano, pero suplado talaga, may pagkasuplado talaga ang aking Wala ka talaga? ano. Pero ngayon medyo nahimasmasan na ako ng konti. So sabi ko, I had the misfortune of learning about Estefano's content copying issue, 'di ba? The dude's acting like people are stealing his secret sauce to groundbreaking cinema when his stuff is just silly skits. But it's a little too dismissive on second thought. Okay? Oh. So, but then again, sinabi ko naman dito, Mag-double down ka. Wag ganon. Mag-double down you ka. double kasi sinabi ko rin naman, you can't Oh. argue with success though. 'Di ba? Mm. Kasi kahit naman walang kwentang tingin ko doon sa content niya, 6.4 million followers. Okay, that's your opinion, not our opinion, ha? Oo, Clear 'di lang ba? Oo. natin, ha? So, it's that's ganun talaga. Kumbaga, yun nga lang ang naging komento ko sa kanya was he took a dumb idea and made it work. And now he's pulling the ladder up behind him for anyone who wants to follow. So, kumbaga Naku, parang ginawa niya, parang hindi basher pala tong si Comics Man. pero yun ang initial ano ko. Yun ang aking initial tawag dito reaction dito The sa views and opinion of the host, Oo. we do not share That's that. Yan, tama. Pero that's why noong pinost ko yan, di ko alam, di ko expect na ang dami palang magko-comment doon sa ano na yon. 6 million followers ba naman eh? Oo, Ay, tsaka usually kasi wala namang nagko-comment masyado dito sa dito sa page ko. Kumbaga, this is a new show. This is a new show kasi. So, it's nagulat ako na napaka passionate pala ng mga tao tungkol dito sa issue na to. And yun, nakita ko na madami palang mga sanga-sanga ito at saka question for you, perspectives. brother. Okay. I wanna ask you a question. What sige. do you mean by taking the ladder from behind in Tagalog? Ibig sabihin, kumbaga, ang direct explanation nun, halimbawa, may inakyat ka, tapos gumamit ka ng hagdan. Di ba? Ginamit mo yung hagdan, tapos kaya ka nakaakyat doon. Pero ang gagawin mo, kung kupal ka, para hindi makaakyat yung iba, kukunin mo yung hagdan, iaakyat mo sa'yo. So wala nang paraan para makaakyat yung iba. Mas Hindi mo sila isasama sa'yo in short. Oo, sa halip na iwanan mo yung hagdan doon para makaakyat din yung iba, parang bahala kayo, parang you're being selfish, parang gano'n. So ang sinasabi mo, brother, si Stefano ayaw niyang may umangat na iba dun sa style niya. Tama or mali? Well, it's probably not, you can't really say. Hindi, you can't really say. Yes or no? But, Yes or no? Yes or no? Yes or no? But he seems bothered enough. He seems Yes or bothered no? enough to mind it, 'di ba? Kasi nag-post siya 'di ba? Oo. I wouldn't say na affected siya. You're saying na affected siya doon sa mga umaangat na iba gamit style niya. Sinabi naman niya directly eh. Meron naman siyang sinabi. Basahin natin yung directly kung ano yung sinabi niya. Sige, teka. Balikan natin yung sinabi ni Stefano Mori. Hindi si Stefano Mori to. Pang tito yun. Ano sabi ito? Actually, this is a testament to his popularity. Kasi ang iksi lang naman itong itong sinabi niya, pero nagkagulo yung mga tao, di ba? Sabi niya, ito lang sinabi niya, I've seen multiple creators copying my content. At first, I found it fun and enjoyed it, but they started doing it frequently. I believe everyone has their own potential, and I'd rather see them create something unique instead. I just want them to know their limits and respect other creators' creative process. Yun. Comicsman Crossfire is a fully independent production that champions free speech through real conversations, principled debates, and unfiltered exchange of ideas from the best people we can find. You can support this program by joining our YouTube membership, which gives you access to the unedited live streams of the episodes, or by sending direct donations through this QR code. Salamat at mabuhay kayong lahat. So, for context, di ba si Stefano, I've seen a few of his videos. So, meron siyang yung bibigyan siya ng trabaho for a day, tapos magpapanggap siyang parang employee ng company na to.
So, yun na yung pinaka-skit niya, medyo nakakatawa. Tapos, may ibang vloggers na he's copying style. No? The problem is, siguro yung point niya, bukod sa style, kasi nakita ko rin yung sinasabing content creator na gumaya ko no, no? So, pati yung soundtrack, yung sound na gamit, the same. Pati yung mapungay na mata, yung, kumbaga, yung ano ng katawan, Lazy no? eyes. Lazy Deadpan. eyes. Okay, Deadpan. pero on a legal perspective, copying content per se or by itself, hindi po siya illegal, hindi siya considered as copyright infringement. In fact, meron tayong, ito hindi ko sinasabi just for the sake of saying that, no? Meron po tayong Supreme Court case on this matter. This is, bigyan ko lang kayo ng background of the case. This is a 1999 case pa. No? Bago. Joaquin versus Drilon. So, ang nangyari dito sa case na to, merong show, it's a dating show entitled Roda and Me, no? Tapos, merong parang gumaya daw under, sinishow to sa RPN 9 pa before. I'm sure na inabot naman natin lahat si RPN 9, no? Oo. So, Channel 9. yan, Channel 9. Ang pangalan ng show na yon, It's a Date. So, di ba? So, para lang dun sa mga young viewers natin, millennials and Gen Z, yung ang framework ng show na to, merong isang searchy or contestant, tapos mamimili siya sa tatlong contestant na kung sino i-date niya for for a day, no? So, ayun, going back to the case, ang sabi ni issue ng demand letter itong kampo nila Roda and Me saying na, oy, i-take down niyo yung show nyo kasi copyright infringement yan. Kinopya niyo yung content namin, kinopya niyo yung framework namin. Basically, kung anong nangyayari sa show na to, yun din yung nangyayari sa show nyo. No? So, eto si It's a Date, nag-continue sila hanggang sa itong si company Roda and Me, they filed a case for copyright infringement. It's a criminal case. No? So, ayun, fiscal level pa lang, kinontest na kaagad ni It's a Date na humabot sa Supreme Court. By the way, ito pong na-mention ko si Drilon, no, yung respondent. This was former Frank Drilon, yes. He was the secretary dito ni kay Comics. Go ahead. Ayan. He was the Secretary of Justice then kasi umabot sa DOJ hanggang umabot sa Supreme Court. Okay? So to cut the long story short, ang sabi ng Supreme Court, hindi po copyrightable or copyright protected itong content or framework ng isang dating show. No? Bakit? Ang main contention ng Supreme Court was under the law kasi intellectual property law, merong nag-enumerate sila ng classes of work kung saan merong copyright protection and content is not one of them. Okay? So, applying that particular case in this scenario, ito actually, kahit hindi man dating show, same pa rin kasi ang kinokopya, ang sinasabi kinopya is content. No? So, hindi siya copyrightable. So, paano naman, let's say, you might ask, no, paano papasok sa copyright infringement? Pwedeng pumasok sa copyright infringement kapag pwedeng kinuha yung video itself, buong video, na-re-upload mo for your benefit, nag-earn ka ng money, o kaya kinopya mo lahat, yung script, yung kumbaga word per word, verbatim, hindi lang kinopya mo yung script, kinopya mo yung buong concept, lahat. Kumbaga, kung ano yung nangyayari sa, let's say, dun sa vlog na to or sa video na to, exactly the same. No, yung nangyayari dun sa bagong newly produced video. So, I would say na applying that again dun sa kay Stefano tsaka yung sa sinasabing ng opya na vlogger, hindi siya magfo-fall under copyright protection. So, walang infringement in short. Yan lang. Paano, attorney, if I was the fan of, if yung mga fans kasi ni Stefano, they're saying na 1:1 yung kopya, meaning to say, yung deadpan, yung editing, yung concept na pupunta sa trabaho, tas ganun yung gagawin, mag-i-skit sa ganun. Paano kung sabihin ko yun? That was an original of Stefano, ginaya. Is it Yun that nga. copyright infringement? Yun, Sorry. yun nga.
hindi pa rin papasok. So, pwede na ilaban. Let's say, for example, as in yung exact position, same company, as in yung kung anong ginagawa ni Sipano, yun din yung ginagawa ng vlogger na sinasabi na Ongopia. As in exactly the same, yun, pwede nilang ilaban yun. Pero if there's a difference, like, kasi Konting nakita ko yung, kahit konti lang nakita ko yung isang vlogger na bata, ayoko na lang pangalanan, no? Meron siyang sinasakyan na maliit na sasakyan, no? So, dun pa lang I can argue for that particular vlogger na walang ganito si Stefano, walang exact similarity dun sa content nilang dalawa. Correct. It was patterned but not completely. Yes. Kumbaga meron din siya lang sariling input. Okay. Yes. Actually, But to be fair, I don't think Stefano was claiming that he was copyright infringed, 'di ba? Wala naman No, siyang yeah. I would argue doon kasi sinabi niya know your limits. When you say may lumalabag sa limitasyon mo, the first thing that comes to mind is you're infringing my rights. That I could argue that in that context. Well, Would I be pwede rin. justified? Pwede, but I think it's also para sa akin mas obvious yung parang medyo mahiya ka naman, 'di ba? Parang feeling ko ganun, mas ganun yung dating niya eh, na parang alam niyo naman na kumbaga parang this is too late. Parang Blatant kasi na ako yung kinokopya niyo, parang oo, gano'n. parang masyado kayong parang ganun. Pero So know your limits. pero given yung styles cannot be copyrighted kasi in the modern era kasi ngayon, tol. Yung mga yung mga nagva-viral na TikTok trends is getting imitated so many times. For example, yung ano yung uso ngayon, yung kay Flo G, yung Day One, ano yan? Yung 'di ba may yung sayaw nila Skastakli, yung since day one. Okay, so or yung sa facial expression, let's focus on the facial expression. Do you remember si Bella Poarch, 'di ba nung araw na sumikat siya doon sa some to the beat, some tapos her face was nag-viral na ng sobra. Hindi ko kaya yun. I'm not that kind of some to the beat. Yung song was not hers, okay? But the movement, siya yung nagpopularize noon. It was copied millions of times by millions of people. Wag na tayong lumayo. Si Sandy Dump, yung yung sumikat ng yung RAR, yung gumaganon siya. Nakalimutan ko eh. Pero I'm just saying ngayon sa inyo kasi imitation is so common ngayon that if you call out people na nag-i-imitate sa ginagawa mo because you're trending, then you're doing injustice to the whole ecosystem of the copyright, of the content creation. Actually, hindi na bago yan, no? Kasi even before the time of social media, if you remember, sa mga movie pa lang ito, tandang-tanda ko talaga kasi one of my favorite movies, parehas naman, no? So, merong US na movie kay Arnold Schwarzenegger, Kindergarten Cop, na ginaya, merong counterpart sa Pilipinas, no? Ang teacher kong pogi. If you look at both of those movies, exactly the same yung concept, yung istorya parehas sa parehas. Ano ko lang dito is hindi na bago yung pangongopya ng content. Even before the era of social media, nangyayari talaga yan. Yun nga, sa TV shows, movies, nangyayari na talaga yan. Pero wala namang... Si attorney. Yeah, exactly. Diba? So maraming parehas. But then again kasi, ang hirap kasing i-explain sa tao na yes, nauna si Stefano. We don't contest that. But the thing is, can people copy what he does? Ang sagot doon kasi, legally, yes. Yes. Yes, and also that is the culture in YouTube that is, and on TikTok. 'Di ba? Exactly. Yun yung mga DC, yung mga dance choreographies. Kaya that is actually the exact essence of the trending shit, 'di ba? So may mga yung mga ito para dun sa mga dance choreographies na paulit-ulit, like let's say Pantropico o kaya yung mga Bini, yung favorite mo. Yung mga ganun. Lahat ng trending na mga okay, hawak mo ang beat, 'di ba, kunyari. Hawak mo ang beat, exactly. So ang ethical na rule na parang
hinihiling lang siguro nung gumawa, nung nagsimula nung nagpauso nung choreography na yon is lagyan mo ng acknowledgement, ng credit. Credits. BC equals kung anong pangalan nung nagpaumpisa. That is the rule. I suppose, CTTO. Credits to owner. Bawa si Niana, nagpauso siya ng bagong dance choreography, tapos may gumaya, nag-trending. Kasi naalala ko niyan si Rosmar, meron siyang ginawang sayaw, tapos ang dami views. Tapos kinall out siya nung gumawa nung choreography. Basta parang gumaganon-ganon sila na. Ewan ko una-unahan pa. So, doon ko nalaman na may ganun palang kultura. So, but that is with dances. Dito kasi parang yung shtick ni Stefano, ano Yung bang tama? nag-trending. Hindi kasi, diba? again, you have to ask yourself, is copying the style legal? If it's legal, wala kang limit doon. You cannot stop it. Oo, wala talaga. Kasi pag ito lang yung sa akin when I was reading yung post ni Stefano. What I'm saying kasi is it is actually the norm. It is actually the Yes, culture. exactly. It's not only legal, it is actually yun yung established norm sa TikTok. Hindi lang yun. Sa lahat halos ng nagsasucceed na bagay. Wag na tayong lumayo. Paris ni Diwata. Yung Only Paris. Diyos ko, daming gumamit doon. Daming gumamit actually, di ba? Kasi yung pangungopia kasi yung idea rito. The people kasi are trying to defend Stefano kasi siya yung golden goose ngayon. Siya yung pinakasikat na na nagpasikat ng ganitong trend. Pero when he said kasi na dapat ilimitahan ng tao, yung iniisip ko doon, so you're telling people na to know their limitation. So yung fundamental rights nila of expression, you're really we're going there. Sorry, attorney kasi ganun ko siya tinitignan. Para sa akin, who are you to say that? Siguro ako, personal take, let's go beyond legal. Parang for him, yung tulad na nabanggit ni Jel kanina, kasi other people are reaping money based from kung ano yung ginawa niya or yung idea niya. No? Siguro doon lang siya na kumbaga naiinis ba na parang may umayaman dahil may nakaisip ng idea ko. Pero ang sa akin naman doon kasi pwede mong there are two sides of the pwede mong i-take yan to your advantage or disadvantage kasi ako yung ginawa ni Stefano parang wala ito ko na yung epitome nung ganyang style bakit mo papapatulan yung mas konting followers sa'yo, mas sa'yo kasi kaya nga, di ba? So when people talk about this kind of content, sino yung unang iisipin? Si Stefano, hindi naman yung ibang nanggaya. They will look at this as, ay wala, ginaya lang naman ito niya. Okay, sige, to a certain extent, other people are enjoying, nag-enjoy, pero at the end of the day, sasabihin nila, hindi sa'yo galing yung content na yan, kinuha mo lang. Kung kumbaga, yun yung first Stefano, yun yung validation niya sa sarili niya na he created or done something na worth it na to the point na gagayahin ka. Pero don't remove the ladder from anyone else. Don't remove the ladder for anyone else. That's the point. And also, actually, I think I still stand with my previous but I acknowledge that it's a little snooty. Sige, let's agree na it's unethical. Sige, yun na lang. Hindi yung sinabi ko na siya hindi naman high art yung ginagawa niya. It's not even kumbaga hindi naman siya kumbaga parang napaka breakthrough na parang cinematic genius yung ginawa niya, 'di ba? Na parang for him to be that protective. But to him, I'm sure he's proud. Ganito kasi, babalikan natin yung sinabi niya. Kasi may mga nagsasabi kasi na hindi daw maintindihan kasi English, 'di ba? Hindi, we understand. May mga ganun So, alin lang natin kung bakit sinasabi kung bakit may mga nagre-react, 'di ba? Kasi
Teka, nawala tayo. Wait. Sige na, okay Aha. lang yan. Tuloy mo Hindi, na. gusto ko nakikita tayo eh. Ayan. Teka. Dito. Okay. So, ang sabi niya ay, ano yung sasabihin ko? But they started it frequently. Eto, parang, I'd rather see them create something unique instead. Yan So, ang wag medyo... kang gagayahin. Ganun Oo. yun eh. Yun ang ibig sabihin. Oo. Huwag niyo akong gayahin. Ako nauna rito. Yeah, and one thing... Iyakin One- nga. O mababash ako rito para sa'yo. Iyakin eh. Si Diwata ba umiyak nung ginaya yung Anli Paris niya? Di ba hindi naman? Okay. Punta naman ako dun sa Ate Sabihin ko- Stefano's sabihin- side. Hindi, sabihin ko lang to. Kasi, di ba sabi niya, parang think of something else. But then again, ang hirap nun. Kumbaga parang siya, sinuwerte lang siya. Si Stefano, nakakuha lang siya ng isang stick na sinuwerte siya. Oo. That bumenta, 'di ba? It's katulad nung kay Boy Iyak. Meron din siyang paulit-ulit lang din yung content niya eh. Oo. 'Di ba? Tapos wala, yun ang patok eh, 'di ba? Si ano nga eh, si Eri Niman, 'di ba? Si Eri Niman dati ang shtick niya lang kalbo siya. Yan, 'di ba? Tapos ilang taon na yun, hanggang ngayon yata binebenta niya pa rin yung pagiging kalbo niya. Yun lang ang shtick niya eh. Wala, 'di ba? Kaya may mga podcast siya, 'di ba? Pero ang sumikat siya kasi kalbo siya na hindi ko mag-guess ng ina. Ay, nag-react din si Eri Niman dito May post din, may several posts din siya. Ano nang sinabi? Meron nga. Tolentino. Attorney, ikaw, yung sa kabilang side ka naman, ano yung ano? Okay. Sige. Yung sa kabilang, to be fair naman kay Stefano, no? Wala naman kasi siya pinangalanan or inanong kung specific vlogger na nangongopya. Kumbaga, bato-bato sa langit, ang tamaan, guilty. Oo. This blew out of proportion kasi ang dami nag-react from both ends, no? I've seen vloggers na merong, kumbaga, in-assume na kaagad nila na etong particular vlogger na to yung pinapatamaan ni Stefano. Well, I can say na tatama talaga kasi pares na parehas no? Siguro dun lang yung talagang lumaki lang talaga yung issue kasi dun based din sa followers ng both sides, no? Na pinalaki nila. Oo. Pero kasi sa social media kasi, pagka usually kasi kung sino yung unang maisip mo, yun ang itatag ng tao. Fair enough. Diba? Kasi pagka ang unang naisip ng tao si Ria talaga. Si Oo. Toyo naman nag-react agad siya doon. Now, ito yung point ni Toyo kasi kaya nagre-react daw. Ayan. Okay. To, as per Toyo kasi of course nakakausap ko naman si Boss Toyo and I'm really hindi naman kami sobrang friends pero masasabi ko na alam mo yun, okay kami ni Toyo. Pero ang intindi ko kasi kaya nagre-react ng ganyan si Stefano kasi daw nawalan yata ng mas nabigyan ng endorsement yung bata. Kasi like for example, si Stefano kasi hindi may mga endorsements si Stefano which is good, 'di ba? Good for him. But hindi niya nakuha yung big endorsements, yung Shawarma Shack, 'di ba? Yung Jollibee lalo, putya, pag nakuha mong Jollibee, milyunan 'yan or daang libo na 'yan. So si Ria Vlogs nakuha yung Jollibee? Yes. And matagal na yung first ever viral video na napanood ko kay Stefano was with Mang Inasal. Under Jollibee yan, JFC Corporation yan. Galingan nyo yung sa stock nyo. Talo na ako Sana mag-rally. Baba ngayon Anyway, point doon, ang pinopoint ni Boss Toyo, kaya yan nagpaparinig kasi nga si Ria kasi yung financial success nakukuha niya. Kumbaga may inggit factor. And I believe some influencers actually mentioned that. Na baka naman kasi kaya mo nangongol out, nagpapatama ka because hindi mo nakuha yung Jollibee. And yung Shawarma Shack. Oh, okay. So may ganun. Okay. May ganung angle. Ikaw, attorney, what do you think? Pero yung sa naman kasi, yung sa mga ads or mga companies na kumukuha sa'yo, it's beyond yung sa content. Hindi naman magko-content ka lang, mag-expect ka for a call Kasi may mga outside factors na hindi naman natin nakikita. Pwedeng
may kakilala sila, may connection, or pwedeng yun. lumapit sila, nag-apply sila. O yan, di ba? I mean, I wouldn't know, pero I would assume na Boss Toyo has so many connections to Yes. get that vlogger to advertise this particular brand, Mhm. 'di ba? So hindi ko masasabi na ano 'yun eh. I mean, first step edi mas galingan mo kung gusto mo makakuha ng mas maraming Oo. advertisements or brands, 'di ba? Ganun lang kasimple 'yun eh. Mhm. There are things na that goes beyond your content creation kasi nakikita ko siya I mean, marami nagko-comment sa content niya, next ganito ka naman, next ganito ka naman. Siguro doon lang kumbaga as I mentioned, assumption lang ito, no? Baka doon lang niya nakukuha yung mga ads niya. Whereas itong isa, baka lumalapit talaga or nilalapit, di ba? Hindi natin alam yung nangyayari outside nung pagko-content creating nila eh. Knowing Toyo, malakas talaga yung connection niya sa mga big brands. So there you go. Pero isa lang kasi, ano kasi attorney niya, this is from experience na rin. Ah.